Gandang umaga mga paps. Ngayong umaga, meron tayong maikling breakfast ride. Papunta lang dyan sa Quezon City. At meron tayong ka-breakfast na isang politikong matino. Bihira yan. Kaya tara, let's ride. Magbe-breakfast tayo sa kanya kasi pag-uusapan natin yung darating na eleksyon 2025. Ilang months na lang ba? Parang 9 months na lang mag-e-eleksyon na naman sa Pilipinas. At ang tanong sa marami nating kababayan, sa kabila ng napakarami ng eleksyon na dumaan sa ating bansa, bakit parang hindi nagbabago ang ating sitwasyon? Bakit ganun? Ang election is supposed to be about change. Ito yung paraan na pwede nating palitan ng ating mga leader para magkaroon naman ng makabuluhang pagbabago sa ating buhay. Pero ewan ko ba, election natin parang hindi naman ganun ang nagiging ang resulta. At isang dahilan dyan, dahil paulit-ulit na lang yung mga apelyido, yung mga pamilya na nananalo sa eleksyon, na napupunta sa poder. Usong-uso na ngayon yung mag-asawa yung governor tsaka congressman, o yung mayor tsaka vice mayor, yung buong pamilya nasa pwesto. Parang tinatrato na nilang family corporation ng paggogobyerno. Kaya usually sa isang lugar, kung sino yung mayor o governor, siya rin yung may-ari ng mga malalaking negosyo, yung mga mall, mga gasolinahan. Siya rin din yung pinakamalaking may-ari ng lupa. Kaya patibay ng patibay ang hawak ng mga political dynasty. Kahit nga sa Senado natin, di ba, may mga mag-ina, may magkakapatid. Eto tingnan, 24 lang yung senador, puros magkakamag-anak pa. O tama-tama, tumatawid tayo dito sa EDSA Shrine. It was 37 years ago, o 38 years ago na ba, na nandito ako mismo sa kanto ng Ortigas at ng EDSA. Sumama ako noon sa EDSA People Power. Sabi natin, sobra na, tama na, hindi na pwede yung diktatura, hindi na pwede yung isang political dynasty mag-aari sa atin habang buhay. Ayan o, it's a people power monument. Kaya lang, after 38 years, nakabalik pa ng Malacanang ang political dynasty na yan. At ang pumupustura ngayong kalaban niya ay political dynasty din. Ito na bang mga Duterte na dati ay kakampi niya. Ang gulo mga paps, no? Parang labanan na lang ito ng mga political dynasty. O kung hindi man yung mga political dynasty, yung mga elitistang politiko na kontrolado din naman ng mga malalaking negosyo, negosyante, ng mga asendero, ng mga foreign corporation, foreign investors, kahit na foreign government. Kaya ang Marcos, hawak ng US, ang Duterte naman sa China. Well, hopefully, itong darating na eleksyon 2025, magkaroon naman ng kaunting pagbabago dyan. Again, meron tayong pagkakataon na pumili ng ating mga leaders. Sana ay huwag natin sayangin. So, nandito na tayo sa Cubao. Malapit-lapit na tayo sa ating destination. Usually, pag sinabing breakfast ride, punta kang Marilake, punta Tanay, punta kang Tagaytay, medyo wala tayong oras. So, Sunday morning,
Ganda-ganda ng panahon. Pero hanggang QC lang muna tayo ngayong breakfast drive. Pero ox na ox kasi kasama natin sa breakfast ay isang tinitingala nating politiko na bagong henerasyon. Politiko para sa pagbabago. Hulaan ninyo kung sino ang ka-breakfast natin ngayong umaga. Dito na ho tayo sa lugar kung saan tayo mag-breakfast. Ganda dito, probinsyang fields, although nasa Quezon City lang ho ito. Ayan o. Dami ng kotse. So nandito na tayo sa lugar kung saan magbe-breakfast tayo. Kasama yung aking kaibigan. Teka, beat natin siya. So kasama ko na dito yung ka-breakfast ko ngayong umaga. Si former Congressman Nery Colmenares. Nery, shoutout naman sa ating mga riders dyan. Shout out sa lahat ng mga riders na nandirito ngayon. Nandito kami ni Teddy Casino, nag-breakfast, pero pinag-usapan namin yung maraming issues. Isa na dun syempre yung issues ng mga rider. Bakit naman sa lahat ng pagdidiskitahan, bakit kayo palagi ang napipili? Yung mga may kotse, hindi. Huwag kayong mag-alala, bahagi kayo palagi ng aming pag-uusap dahil ang issue nyo ay issue rin namin. Maraming salamat! Alright, thank you Nery. Ride safe po. Ride safe tayo lahat.